So ayan na mga insan, nagtagumpay na sila na agawin yung kapangyarihan diyan sa Senado. Ngayon ang gagawin natin mga insan, abangan natin if ano ang gagawin nila, yung susunod nilang hakbang. Kung yung hearing sa flood control anomaly, itutuloy ba nila o hindi. Kasi gets ko naman yan mga insan kung bakit nila gustong kunin yung posisyon diyan sa Senado. Paghahanda yan. Yung katotohanan dyan is paghahanda yan para doon sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi natatakot sila na kapag kontrolado ng Cayetano Block yung sa impeachment, baka wala silang mapuntahan. Ganun pa rin naman kahit sila ang may hawak dyan, ganun pa rin naman yan. Mananatiling wala pa rin silang mapupuntahan dahil kailangan pa rin ng 16 na boto para tuluyang ma-impeach si VP Sara Duterte. Kaya may panibago silang pakana ngayon, may panibago silang pakulo na kailangan daw babaan yung bilang ng bumoto. Iba nga sabi 13 na lang daw dapat ang bumoto. Kasi hindi na 22 na nga lang daw sila mga insan. Tinanggal na nila ng karapatan yung pagiging senator ni Senator Jingo Estrada dahil nakakulong, Senator Bato de la Rosa dahil nga hindi nakakalutang dahil doon sa pananakot na at panggigipit sa kanya ng warrant of arrest di umano ng ICC. 'Di ba? Wala naman jurisdiction yung ICC dito sa ating bansa. At etong pinakamalupit niyan mga insan. Kapag etong bagong namumuno sa Senado ngayon sa Gatchalian Block, hindi nila itinuloy yung hearing diyan sa flood control anomaly, isa lang ang ibig sabihin diyan. Pinapatunayan lang nila na pinoprotektahan nila ang ulo ng malawakang pagnanakaw diyan sa flood control. At pag tinuloy naman nila yan mga insan at hindi nila pinatawag yung 18 Marines at naghanap sila ng ibang testigo o ibang haharap di umano diyan sa hearing nila sa flood control, pinapatunayan lang din nila mga insan na credible yung 18 Marines at talagang isinasantabi nila dahil baka mas may malalim pa ang malaman ng mga Pilipino sa isiwalat ng mga bayaning Marines na yan na kung ilugmok nila ganun-ganun na lang. So at akalain mong tawagin ba namang mga kargador yung mga bayaning ito dahil ayaw nilang ituring na bayani. Naniniwala sila na nagbuhat ito ng mga mali-maletang pera kaya tinawag nilang kargador, pero hindi sila naniniwala doon sa pagdi-deliver na pera. Nagbuhat nga, 'di ba? Sabi nyo, nagbuhat sila ng mga maleta pera, kaya sila kargador, pero doon sa dinidilibira nila hindi nyo pinaniniwalaan. Selective na lang ang paniniwala ngayon mga insan? Hindi nyo